Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajan pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Ang video natin ngayon ay pinamagatang, ang traidor at ang Peking Alchemist. Humarap si Yang Ming kay Lei Yuteng. Malamig ang kanyang mga mata. Ate Yuteng, hindi ba dapat nasa lungsod ng Fang ka? Bakit bigla kang bumalik dito? Sa likuran ni Lei Yuteng, bumulong ang matandang si Zuo Fan. Tingnan mo, isinumbong na nila sa kanya na nandito tayo. Sumagot si Lei Yuteng ng matatag, Kuya, hindi basta-basta pwedeng kalabanan ang Qianlong Pavilion. At ang mga tao ng Yuming Valley ay hindi mapagkakatiwalaan. Masyadong mapanganib ang gawaing ito, kaya pinabantay ko muna sila at pinagmasdan ang sitwasyon. Nagngit-ngit si Yang Ming, Ate Yuteng, itinuring tayo ni Guro na parang sariling pamilya. Handa siyang isakripisyo ang buhay niya. Paano tayo mamumuhay ng payapa habang nagdurusa si Guro? Hindi ba natin ipaghihiganti si Guro? Siyempre alam ko yan, pero Euro, tama na. Sigaw ni Yang Ming, ayaw mo bang maghiganti? At sino yang kasama mo? Itinuro ni Lei Yuteng ang matanda, siya ay isang alkaimiko na nasa ikalawang antas na natagpuan ko. Isinama ko siya dahil baka magamot niya si ama. Tumawa ng malakas ang matanda, hahaha. Ang matandang ito ay tumawid na ng ilog at karagatan para gamutin ang iba't ibang sakit. Kahit gaano kalala ang karamdaman, pagagalingan ko yan. Sa isip ni Yang Ming, naiinis siya, babaeng ito. Kung magaling ka talaga, bakit ka nandito sa ganitong lugar? Pagkatapos ay ngumisi siya, Ate Yuteng, ang mga nasugatan ng teknik na Huilongzang lang din ang makakagamot. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Hindi nakasagot si Lei Yuteng. Yumuko lang siya, lumapit ang matanda at nagmakaawa, bigyan mo ako ng pagkakataon. Magaling ako sa panggagamot ng tao. Biglang sumipa si Yang Ming, lumayo ka sa akin. Tumilapon si Zuo Fan at gumulong sa lupa. Habang nakadapa, daing niya, kung ayaw mo akong pagalingin ng guro mo, bakit kailangan mo pa akong atakihin? Matanda na ako para tumanggap ng suntok. Tumingin siya kay Lei Yuteng, binibini, parang hindi ako makikipagkasundo sa mga tulisan sa bundok. Hindi pala ito madali. Ha? Anong sinabi mo? Galit na tanong ni Yang Ming. Mabilis na hamarang si Lei Yuteng, ako ang nagdala sa kanya dito. Kung gusto mo siyang saktan, ako muna ang unahin mo. Ngumisi si Yang Ming, kung ipipilit mo yan, sige pagbibigyan kita. Pero hindi kita palalampasin kung hindi mo mapapagaling ang aking guro. Humarap si Lei Yuteng sa matanda. Nakita mo na, hindi ako dapat maniwala sa'yo. Ang kuya ko ay labis na nag-aalala sa aking ama. Paano niya ito sasaktan? Tinitigan siya ng matanda, hindi ka ba tinuruan ng iyong ama kung paano kumilala ng tao? Tingnan mo ang tao hindi sa sinasabi nila, kundi sa ginagawa nila. Kanina, hindi niya ako pinayagang gamutin ng iyong ama dahil hindi niya alam ang lakas ko. Pagkatapos niya akong subukan sa kamao niya, naramdaman niyang hindi ako banta dahil mahina ako. Kaya saka lang niya ako pinayagan. Sa tingin mo, mabuti ba siya o masama? Natigilan si Lei Yuteng, totoo kaya ang sinabi niya. Sa huli ay sinabi niya, Tara na. Ipakita mo sa akin ang sakit ng aking ama. Pagpasok nila sa silid, nakita nila si Yang Ming na nakaupo sa tabi ng nakahigang pinuno. May hawak siyang mangkok. Tiningnan siya ni Lei Yuteng, isa ka lang Peking alkaimiko, at palabas lang itong lahat. Bakit ba pinipilit mo pa ring makita ang ama ko? Sumagot ang matanda, dahil marami akong nakahandang patibong. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Si Yang Ming ba ay mabuti o masamang tao? Ano pa ba, hindi pa tapos ang dulang ito. Biglang ibinagsak ni Yang Ming ang mangkok at sumigaw, manloloko. Pagkatapos ay binalingan niya ang matanda. Kapag may nangyaring masama sa aking guro, papatayin kita. Lumapit ang matanda at hinawakan ang palso ng pinuno. Sa isip niya, ganito pala ang nangyari. Tumingin siya sa kanila, walang sugat sa labas. Anong sinabi mo? Tanong ni Yang Ming. Dugtong ng matanda, ang pinunong ito, walang pinsala sa loob ng katawan. Nanlaki ang mata ni Lei Yuteng, walang sugat, walang pinsala sa loob, bakit hindi makagalaw ang aking ama? Sa loob-loob ng matanda, kailangan kong galingan ang pag-arte ko dito. Tumingin siya kay Lei Yuteng, natagpuan ko na ang sakit ng iyong ama. Isang bagay na hindi dapat naroon ang nasa loob niya.
Nanlaki ang mata ng matanda sa gulat. Kasabay nito, naningkit ang mata ni Yang Ning. Biglang sumugod si Yang Ning, kalokohan. Mabilis na hamarang si Lei Yuteng. Sinalag niya ang kamay ni Yang Ning. Tumilapon si Yang Ning paatros. Ate Yuteng, may itinatago ka ba sa akin? Malamig na tanong niya, nasaan na ang alalay mong si Xiao Kui? Nasaan siya ngayon? Umiwas ng tingin si Lei Yuteng, siya, pinagawa ko siya ng isang bagay. Ah, ganun ba? Ngumisi si Yang Ning. Bigla siyang kumilos at hinablat ang matanda. Itinulak niya ito ng malakas. Sa tingin mo makakatakas ka. Umalis ka, wala kang silbing basura. Bumagsak ang matanda at napasigaw, aray. Agad na tumakbo si Lei Yuteng at hinarangan siya. Yang Ning, ano ang ibig sabihin nito? Sigaw ni Lei Yuteng. Mahinang nagsalita ang matanda sa likod niya, hindi ko akalain na maglalagay ng patibong ang batang ito dito. Tumawa ng malakas si Yang Ning mula sa itaas, ha 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 ha. Nang bumalik ka dito, naramdaman ko na agad na may mali. Nagdala ka pa ng isang alkaimiko na nasa ikalawang antas. Sigurado ako, pinagdudahan mo na ako. Umiiyak na sumigaw si Lei Yuteng, bakit mo ginagawa ito? Hindi ba naging mabuti sa'yo si ama? Ngumisi si Yang Ning, mayroon akong sariling layunin dito. Wala akong pakialam sa matandang yan. Sa totoo lang, ayaw pa kitang harapin ngayon. Hindi ko inakala na makakahanap ka ng alkaimiko na sisira sa balak ko. Ano, ito ba ang tunay mong balak? Tanong ni Lei Yuteng. Sa gilid, nag-isip ang matanda, sino ba ang dapat sisihin ngayon? Sisihin mo ang sarili mo dahil hindi mo ito nakita agad. Kailangan kong tapusin ang dulang ito hanggang dulo. Pagkatapos ay nagkunwaring takot siya, munting kapatid, kung may problema ka sa kanya, kayong dalawa na lang ang mag-usap. Wala akong ginagawang masama, parang awa mo na, pakawalan mo ako. Tumawa ulit si Yang Ning, ha ha ha, matanda. Kumalma ka lang, ang buhay mo ay nasa kamay ko na ngayon. Sinong nagsabi sa'yo na suriin ang matandang yan? Nagkunwaring nagulat ang matanda, ha? Anong ibig mong sabihin? Sinuri ko lang siya. Ang dahilan kung bakit hindi makagalaw ang matanda ay dahil sa sobrang daming lason sa kanyang katawan. Kaya ko itong pagalingin gamit ang mga gamot na ako mismo ang gagawa. Nagulat si Yang Ning, ano? Sa isip niya, paano niya nalaman? Kailangan kong kumilos agad. Kailangan kong tapusin ang tungkulin kong ito mag-isa. Sumigaw siya, hayop ka matanda, nagpapanggap ka lang. Kalokohan, kapag natapos ko ang tungkulin ko, babalik ako at papatayin ko kayong dalawa. Pagkatapos ay tumalon siya palayo at nagutos, walang sino man ang pinapayagang pumasok dito. Sumagot ang mga bantay, masusunod. Naiwan silang dalawa sa loob ng madilim na silid. Nakakulong sila. Itinaas ng matanda ang kamay at sumigaw pataas, hoy, munting kapatid, anong mali sa aking pagsusuri? Hindi ka ba naniniwala sa aking kakayahan sa panggagamot? Hoy, pakawalan mo ako, hindi ako nagkakamali. Sa isang sulok, nakaupo si Lei Yuteng, yakap ang tuhod, umiiyak. Lumapit ang matanda at mahinahong nagsalita, ikaw at ang aming binibini ay magkahawig. Dahil naranasan mo na ang ganitong sitwasyon, maiiwasan mo na itong mangyari muli sa hinaharap. Tumingin si Lei Yuteng, luhaan, ha? Ang hinaharap. Ang tanong ay kung makakalabas ba tayo dito ng buhay? Paano natin haharapin ang ganitong sitwasyon? Ngumiti ang matanda, ang mga mata ay kumislap, lahat ay nangyayari ayon sa aking balak, kaya huwag kang mag-alala. Makakalabas tayo pagsapit ng gabi. Siyempre, kung gusto mong sumuko, maaari mong kitilin ang sarili mong buhay. Wala ka ng halaga ngayon. Biglang tumayo si Lei Yuteng at sumigaw, kahit mamatay ako, isasama kita. Tumigil ang matanda, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang disguise. Ang puting balbas ay nalaglag. Sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay naging pula na parang dugo. Itinaas niya ang kamay. Isang pulang liwanag ang lumabas. Mula sa liwanag, lumitaw ang isang maliit na pulang nilalang na may sungay at nagniningning na mga mata. Ito ang kanyang demonyong sanggol. Hinaplos niya ito at ngumiti ng mapanganib. Tara na, bulong ni Zuo Fan. Patayin natin silang lahat. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.